Tumigil. Pakiusap, tumigil ka sa iyong ginagawa ngayon at huminga ng malalim. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nag-i-scroll sa kanilang screen, ngunit ito ay hindi maikakaila para sa iyo. May isang bagay na nangyari sa nakalipas na mga araw na sinubukan mong huwag pansinin, ngunit naramdaman mo sa kaibuturan ng iyong tiyan na parang babala. Napansin mo na may isang enerhiya, isang nakatagong intensyon na nagmumula sa isang taong itinuturing mong malapit o hindi bababa sa hindi nakakapinsala, at ang taong ito ay aktibong nagbabalak na hadlangan ang iyong pagsulong. Hindi ka baliw dahil sa nararamdaman mo. Nagigising ka lamang sa wakas sa hindi nakikitang larangan ng digmaan kung saan nilalaro ang iyong buhay. Hindi ako naparito upang magkwento sa iyo ng mga malabong bagay o magbigay ng mababaw na payo. Naparito ako upang ibigay sa iyo ang isang mapa ng pagkilala. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung ano ang mga senyales na ipinakita ng taong ito at kung saan mo, sa iyong kabutihan, piniling huwag pansinin. Matutuklasan mo ang nakatagong pattern na ginamit ng enerhiyang ito ng pagsalungat upang subukang maubos ang iyong pag-unlad, na pinapanatili ka sa isang siklo ng pagtigil na hindi para sa iyo. At ang pinakamahalaga, ipapakita ko sa iyo kung paano i-deactivate ang impluensyang ito nang hindi mo kailangang magtaas ng isang daliri para sa labanan, dahil ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa paghaharap kundi sa iyong kaliwanagan ng layunin. Manatili ka sa akin dahil ang aking ihahayag sa iyo ay ang dahilan kung bakit ka ginabayan upang marinig ito ngayon. Nakaramdam ka ba ng pagod na hindi nagmumula sa pisikal na trabaho, kundi sa patuloy na pag-drain na nangyayari sa tuwing nakikipag-ugnayan ka sa ilang mga tao? Mayroong isang pisikal na discomfort, isang paninikip ng dibdib na lumalabas kapag pumasok ka sa ilang mga kapaligiran o nakatanggap ng isang partikular na mensahe, na parang ang iyong sariling katawan ay sinusubukan kang protektahan bago pa man mabuo ng iyong isip ang panganib. Napansin mo rin na kamakailan, ang mga taong hindi kailanman nagpakita ng interes sa iyong buhay ay nagsimulang magtanong ng mga mapanghimasok na katanungan. Halos parang nangongolekta sila ng impormasyon upang mamap ang iyong susunod na hakbang. Ang mga sintomas na ito ay hindi nagkataon. Sila ang mga alerto ng isang sistema ng depensang espiritual na pinabayaan mo ng napakatagal. Ang pagsalungat ay hindi dumarating bilang isang hayagang kaaway. Ito ay dumarating na nakabalat kayo bilang payo, nakabalat kayo bilang pag-aalala, nakabalat kayo bilang isang pagkakaibigan na, sa katunayan, ay kumakain sa iyong liwanag. Pinagmamasdan nila ang iyong ani, pinagmamasdan ang iyong paglago, at habang ikaw ay lumalakad ng may integridad, sila ay lumalakad na may plano na tiyaking hindi ka makarating sa tuktok ng bundok. Kung ang alinman sa mga bagay na inilarawan ko ay humawak sa iyong puso, kung nakaramdam ka ng panginginig sa pagkilala sa pakiramdam na ito ng patuloy na pagbabantay sa iyong mga hakbang, huminto ka na ngayon din. Ang pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong dekreto na ikaw ay may kamalayan, na hindi ka na gumagana sa dilim, at na ibinabalik mo ang autoridad sa iyong sariling kapalaran. Hindi lamang ito isang numero, ito ang frequency ng kumpirmasyon at proteksyon. I-type mo ang 777 ngayon at bumalik ka agad sa akin, dahil ang ipapakita ko sa iyo ngayon ang ugat ng lahat ng pagsasabuatan na iyong naramdaman. Kailangan mong maunawaan na ang nakatagong pattern sa likod ng mga pagbabagong ito sa pag-uugali ay walang kinalaman sa kung sino ka, kundi sa kung sino ka na naging. Kapag may nagsimulang magbago ng kanilang tindig, kapag ang ngiting iyon ay naging pilit, o kapag ang usapan na dumadaloy ng natural ay tila isang nakatagong interogasyon, ikaw ay nasa harap ng isang pagtatangka upang makuha ang iyong frequency.
Ang mga taong ito ay hindi lamang nagmamasid sa iyong buhay. Sinusubukan nilang salaminin ang iyong kinang-upang sa kawalan ng kanilang sariling liwanag, sila ay makakain mula sa iyong enerhiya. Ang pattern na iyong hinarap ay ang sapilitang pagtigil. Hindi nila kailangan na ikaw ay mabigo ng lubusan, kailangan lang nila na manatili ka sa iisang lugar, umiikot-ikot, ginagastos ang lahat ng iyong sigla sa mga problemang sila mismo ang lumikha upang mapanatili ang iyong atensyon na nakakalat. Alam nila na kung gagawin mo ang susunod na hakbang, kung sa wakas ay ma-access mo ang potensyal na itinago mo, ang distansya sa pagitan ng iyong paglalakbay at ng kanila ay magiging napakalawak upang balewalain. Hindi nila kayang panindigan ang salamin na iyong kinakatawan dahil ang iyong simpleng presensya, ang iyong disiplina at ang iyong kakayahang muling bumuo ay mga palaging paalala ng lahat ng bagay na kanilang tinanggihan na linangin sa loob ng kanilang mga sarili. Isipin sandali ang imahe ng isang nabakuran na hardin, isang sagradong espasyo na inihanda mo ng buong sikap. Inaalagaan ang bawat buto, dinidilig ang lupa gamit ang iyong sariling dedikasyon at pasensya. Ang hardin na ito ay kumakatawan sa iyong ani, sa iyong layunin, sa bunga na nakatakda mong anihin. Ang inggit ng iba, ang enerhiyang ito ng pagsalungat na sumusubok na harangan ang iyong ani ay hindi pumapasok sa hardin upang magtanim ng mga damo, dahil iyon ay magiging masyadong halata. Sa halip ito ay pumuwesto sa labas ng bakod, sinusubukang hadlangan ang araw. Sinusubukan nilang magpalabas ng anino sa iyong mga halaman, sinusubukan kang kumbinsihin na ang lupa ay tuyo, na ang binhi ay hindi sisibol, na ang pagsisikap na iyong ginagawa ay walang kabuluhan. Pinagmamasdan nila ang bawat maliit na usbong, umaasa na may hamog o peste na dumating dahil kung ang iyong hardin ay mamulaklak, ang tigang ng kanilang lupain ay malalantad para makita ng lahat. Ang inggit na ito ay hindi lamang isang masamang pakiramdam, ito ay isang estratehiya ng pagharang. Lumilikha sila ng ingay, lumilikha ng mga distract, lumilikha ng drama, lahat upang ilayo mo ang iyong tingin sa iyong lupa at magsimulang tumingin sa kanilang bakod. Sinusubukang intindihin kung bakit sila ganoon ka-stick. Sinusubukang bigyang katwiran ang iyong sariling liwanag sa harap ng mga taong mas gustong mamuhay sa kadiliman. Gusto nilang iwanan mo ang pagdidilig, na mapagod ka sa paglilinang, na maramdaman mong hindi ka sigurado sa halaga ng iyong sariling itinayo ng may labis na sakripisyo. Hayaan mong ang pagkilalang ito ay manatili kung saan ito kailangang kumilos. Ang simpleng pagkilos ng pag-type ng 4 na salitang ito ay ginagawang permanente ang iyong patutuo na nagpapatibay na hindi ka na biktima ng anino kundi saksi ng iyong sariling liwanag. Isulat mo ngayon ng may kaliwanagan at katatagan at pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin dahil kailangan nating tapusin ang prosesong ito. Ang solusyon upang i-deactivate ang anumang kapangyarihan na sinasabi ng isang tao na gamitin laban sa iyong landas ay hindi nakasalalay sa labanan ni sa depensa, lalo na sa pagsubok na ipaliwanag ang iyong halaga. Ang solusyon ay ang pagbabalik sa iyong sariling kakanyahan. Kapag huminto ka sa pagre-react sa mga galaw ng iba, kapag huminto ka sa pagsubok na kumbinsihin ang mga taong nagpasya ng hindi makakita, ang kanilang impluwensya ay nawawalan lamang ng punto ng pagkakabit. May kapangyarihan lamang sila sa iyo habang sinusubukan mong makipag-ayos sa anino. Ang pagbabalik sa iyong kakanyahan ay isang proseso ng pag-aaral muli, isang pagkilos ng pag-alis ng atensyon sa lahat ng bagay na sumusubok na umubo sa iyo, at ilagay ito ng buo sa kung ano ang alam mong totoo, para itong bigla mong pinatay ang switch na nagpapagana sa labanang iyon na pagtatanto na ang lakas ng iba ay, sa katunayan,
Ang pahintulot lamang na ibinigay mo para sila ay pumwesto sa iyong isipan. Hindi mo kailangang sirain ang kanilang bakod. Kailangan mo lang alagaan ang iyong hardin ng may labis na atensyon na wala nang natitira pang oras o enerhiya upang tumingin sa labas. Kapag naging sapat ka na sa iyong katotohanan, kapag napagpasyahan mo na ang iyong layunin ay hindi nakasalalay sa pagsang-ayon o pangunawa ng mga taong nagsasabuatan laban sa iyo, ang kanilang enerhiya ay babalik sa pinagmulan. Wala na itong natatagpo ang pagtanggap. Wala na itong natatagpo ang lupa kung saan ito mamumulaklak. Ikaw ay nagiging isang neutralisadong larangan para sa inggit dahil ikaw ay nakaangkla sa isang frequency na hindi maabot ng kagaspangan. Ito ay isang pagbabalik sa soberanya kung saan naiintindihan mo na walang sino man ang maaaring kumuha mula sa iyo nang hindi mo mismo ibinigay. Ang pag-deactivate ay nangyayari sa katahimikan, sa iyong tindig, sa iyong hindi matitinag na desisyon na magpatuloy sa paglilinang. Kahit na ang anino ay manatiling nakabitin sa ibabaw ng bakod dahil alam mo na, sa huli, ang araw ay laging bumabalik para sa iyong hardin. Huwag mo itong tingnan bilang isang metric sa social media. Huwag mo itong tingnan sa pamamagitan ng lente ng engagement o mga numero. Tingnan mo ang kilos na ito bilang isang espiritual na selyo, isang tandaan ng hindi matitinag na pagsang-ayon na ang katotohanan ay pinangalanan, ang kasinungalingan ay natukoy at ang iyong sariling tindig sa buhay ay naibalik. Ito ay isang sagradong kilos ng pagsasabi ng oo sa iyong sariling paglalakbay, nang hindi kailangang gumamit ng kahit isang salita upang ipaliwanag sa iba kung ano ang iyong pinagpasyahang protektahan mula ngayon. Huminga ng malalim at damhin ang bigat ng pagkakahanay na ito. May isang kaliwanagan na ngayon ay pumapalit kung saan dati ay kalituhan, at ito ay eksaktong mula sa kaliwanagang iyon na ang iyong paningin ay lumiliko sa paligid. Sapagkat hindi ka naglalakad ng nag-iisa sa kaliwanagang ito at kailangan kong ituon mo ang iyong atensyon sa isang tiyak na tao na ngayon ay lumilitaw sa iyong isipan. May isang tao sa iyong bilog, marahil isang taong pinagmamasdan mo sa malayo na tahimik na nagdadala ng bigat. Ito ang taong nagtatrabaho ng masipag, na nag-aalay ng katapatan na tila walang pumapansin. Ngunit kakaiba, patuloy na nakikitang nagsasara ang mga pinto sa harap niya na parang may hindi nakikitang hadlang. Ito ay isang taong may marangal na kaluluwa, ngunit pagod na sa pagdadala ng pasanin ng mga inaasahan ng iba. Isang taong nabubuhay sa isang malungkot na samahan kung saan kahit ang mga nasa paligid ay hindi naiintindihan ang lalim ng laban na kanyang pinagdadaanan araw-araw. Ang taong ito ay isang refleksyon ng kung ano ka dati o marahil ay isang taong tinatawag kang protektahan sa pamamagitan ng iyong halimbawa. Ang kanyang imahe ay lumitaw ng malinaw sa iyong isipan, hindi nagkataon kundi sa pamamagitan ng isang tawag ng paglilingkod. Ipadala ang nilalamang ito sa taong ito. Gawin mo ito bilang isang paghahatid, tulad ng isang nagpapasa ng isang susi na kakahanap lamang. Marahil ang taong ito ay kailangang marinig ang mismong mga salitang ito upang maunawaan na ang pagsalungat ay hindi isang dekreto ng kabiguan, kundi ang tanda na siya ay, sa wakas, umaani ng isang bagay na kinakatakutan ng anino. Maging daluyan ng mensaheng ito dahil ang parehong pangangalaga na iyong natatanggap ngayon ay ang ipinagkakatiwala sa iyo upang iabot sa iba. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan nating ituon ang iyong espiritual na autoridad sa isang tiyak na paraan. Ikaw ay gumana sa ilalim ng isang ulap na sumubok na itago ang iyong tunay na kalikasan, ngunit ang tabing ay nahulog. Sa harap ng lahat ng nahayag, sa harap ng estratehiya ng mga sumubok na saktan ka at ng iyong desisyon na bumalik sa iyong sariling hardin, kinakailangan ng isang deklarasyon ng pag-aari. Huwag itong gawin tulad ng isang nagnanais ng isang bagay, kundi tulad ng isang kumikilala
sa isang ganap na katotohanan na itinatag na sa iyong kapalaran. I-type mo nang may kapayapaan ng isang hindi na kailangang patunayan ang anuman sa sinuman, upang kumpirmahin lamang kung sino ka palagi at kung saan ka patungo. Damhin ang lakas ng iyong mga kamay habang isinusulat ang mga salitang ito, dahil ang utos na ito ay ang iyong lagda sa iyong bagong kontrata ng buhay. Ikaw ang pinili dahil huminto ka sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa mga nagsasabwatan laban sa iyong pagunlad. Ikaw ang pinili dahil naunawaan mo na ang iyong halaga ay hindi maaaring pag-usapan at hindi nakasalalay sa pahintulot ng mga walang paningin ng iyong ani. Ikaw ang pinili dahil kahit sa harap ng pagkakanulo, inggit at tahimik na mga bitag, pinili mo ang landas ng integridad sa halip na landas ng paghihiganti. Ang pagpiling ito ay nagmamarka ng iyong teritoryo. Ang pagpiling ito ay nagtatakda ng iyong autoridad. Ikaw ay higit sa lahat ang tagapag-alaga ng liwanag na ipinagkatiwala sa iyo, at ang liwanag na ito ang nagpapawalang saysay sa anumang plano na iginuhit sa kadiliman. Ikaw ay nakatuon sa katotohanan na walang sinuman ang nakakakita. Ikaw ay inatasan na linangin ang hardin na ito. Kahit gaano karaming salungat na hangin ang sumubok na pabagsakin ang iyong mga halaman, ikaw ay isinugo upang mabuhay ang soberanyang ito, na nalalaman na ang iyong buhay ay isang patuloy na patunay na walang makakapigil sa mga nakaayon sa kanilang sariling kakanyahan. Lahat ng inalis sa iyo sa anyo ng enerhiya at oras ay ibabalik sa anyo ng kapayapaan at kaliwanagan. Hindi ka na nasa depensa. Ikaw ay nasa utos ng iyong sariling frequency, at ito ay isang lugar ng kapangyarihan kung saan ang inggit ay hindi maaaring tumira, kung saan ang paninira ay hindi maaaring pumasok, at kung saan ang iyong kapalaran ay sa wakas nagsisimulang iguhit ng iyong sariling mga kamay sa ilalim ng pangangalaga ng isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang sabwatan ng tao. Nararamdaman mo ba ang banayad na paggalaw na ito na nangyayari, isang hindi nakikitang agos na umaabot sa kabila ng mga pader ng iyong bahay, na naguugnay ng iyong paggising sa paggising ng maraming iba pa na sa mismong sandaling ito ay gumagawa ng parehong paghinto, humihinga ng parehong hangin ng pagbabago, at napagtatanto na ang kadilimang sinubukan nilang itanim sa kanilang mga landas ay walang malalim na ugat. May isang network ng mga kaluluwa na tulad mo ay nagpasya na ang panahon ng kalituhan at manipulasyon ay natapos na, at ang simpleng katotohanan na ikaw ay naririto, nakikinig at sumisip-sip ng mga salitang ito ay patunay na hindi ka nag-iisa sa paglipat na ito. Ang iyong pinagdadaanan, ang iyong hinarap, ang tahimik na sabotang sumubok na ilihis ang iyong landas, lahat ng ito ay natutunaw ng puwersa ng pagkilala. Ang mga taong kumilos ng may tusong, na nagtago ng mga intensyon sa likod ng mga ngiti o sumubok na sirain ang iyong kumpiyansa, ay nawawalan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaling magpasya kang tumigil sa pagtingin sa kanila at bumalik sa pagtingin sa liwanag na nag-aalab sa iyong dibdib. Ang kolektibong koneksyong ito ang nagpapahirap na mapigilan ng mga planong tao. Habang ang isang tao ay gumagawa sa mga anino upang magtayo ng bitag, ikaw ay, sa sandaling ito, pinapalakas ang istruktura ng iyong sariling katotohanan, at ang katotohanan ito ay isang hindi malalampasan na harang para sa mga nabubuhay sa mga anyo. Ang mga taong dati ay komportable sa pagmamanipula ng iyong kapalaran ay nasa harap na ngayon ng isang salamin na hindi na sumasalamin sa inaasahan nilang imahe dahil binago mo ang frequency ng iyong buhay. Ang dati ay isang balak na saktan ka ay nagiging isang ehersisyo ng pagbitaw, kung saan pinagmamasdan mo ang mga galaw ng iba nang may kaliwanagan ng isang nakakaalam na ng katapusan ng kwento. Wala nang puwang para sa negatibong sorpresa
Dahil ang iyong intuisyon na dati ay napapalibutan ng ingay, ngayon ay ang ilaw na gumagabay sa bawat hakbang, inaasahan ng mga intensyon ng mga lumalapit na may mga maskara. Kailangan mong maunawaan na ang pakiramdam ng kaluwagan na nagsisimulang bumalot sa iyong mga balikat, ang bigat na inaalis ay hindi nagkataon. Ito ay direktang tugon sa iyong desisyon na umatras mula sa laro ng mga hindi naglalaro ng patas. Kung saan dati ay takot na malinlang, ngayon ay may katiyakan na ikaw ay binabantayan ng isang kaliwanagan na lumalampas sa anumang lohika. Napapansin mo, marahil sa unang pagkakataon nang may ganap na linaw na ang inggit na itinuro sa iyo ay palaging sa katunayan, isang binaluktot na pagkilala ng kinang na iyong daladala at na sila, sa kanilang kaliitan, ay hindi kailanman magagawang kopyahin. Ang bawat pagtatangka ng pagkakanulo ay isang senyales lamang na ikaw ay naglalakad sa isang direksyon na hindi nila kayang sundan, at ang iyong pag-unlad mismo ay isang insulto sa estado ng kawalang ginagawa kung saan sila naroroon. Huwag nang gumastos ng enerhiya sa pagsubok na ipaliwanag ang iyong landas sa mga pumili ng kadiliman bilang tahanan. Hindi nila taglay ang wika na kinakailangan upang maunawaan ang iyong tilapon, at ang subukang kumbinsihin sila ay isang paraan lamang ng pag-aaksaya ng lakas na dapat gamitin sa paggani ng iyong sariling hardin. Ngayon, damhin ang katatagan ng bagong tindig na ito. Hindi ka na nagre-react sa nangyayari sa labas mo. Ikaw ay kumikilos mula sa gitna ng iyong soberanya. Ang pinlano upang pabagsakin ka, sa katunayan, ay nagsilbi lamang upang subukan ang lalim ng iyong mga ugat, at natuklasan mo na ang mga ito ay mas malakas kaysa sa iyong inakala. Ang taong nagsabwatan laban sa iyo ay maaaring panatilihin ang kanyang pakitang tao. Maaari pa ring maniwala na siya ang may kontrol sa mga hibla. Ngunit wala siyang ideya na pinutol mo na ang lahat ng koneksyon na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng anumang impluensya sa iyong kapayapaan. Ang siklo ng pang-aapi ay hindi napuputol sa pamamagitan ng mga sigaw, sa pamamagitan ng paghaharap o sa pamamagitan ng mga katwiran. Ito ay napuputol sa pamamagitan ng katahimikan ng isang nakakaalam ng kanyang halaga, sa pamamagitan ng katatagan ng isang hindi na tumatanggap ng mumo ng respeto, at sa pamamagitan ng kaliwanagan ng isang nakakaunawa na ang kanyang kapalaran ay protektado ng isang bagay na mas malaki kaysa sa anumang sabwatan ng tao. Ang iyong autoridad ay tahimik, ngunit ito ay ganap, at ito ay mula dito na sisimulan mong itayo ang iyong susunod na yugto, malaya mula sa mga gapos na humawak sa iyo ng napakatagal. Hayaan ang oras na bahala sa paghahayag ng nakatago, dahil walang itinayo sa kasinungalingan ang makakatagal sa patuloy na pagkakalantad sa liwanag ng katotohanan na ngayon tiyak pinili mong tirahan. Panatilihin ang tindig na ito, patuloy na tumingin sa unahan. Malinis ang daan at ang iyong ani sa wakas ay maaaring magsimulang mamunga ng walang sinuman ang maaaring hawakan. Ang nahahayag ngayon sa ilalim ng ibabaw ng lahat ng iyong tiniis ay ang mekanismo ng mismong pagtutol na iyong natagpuan sa iyong landas. Kadalasan, ang sabwatang iyong naramdaman ay hindi lamang isang nakahiwalay na pangyayari, kundi isang direktang reaksyon sa iyong pagtanggi na yumuko sa mga panggigipit na hindi para sa iyo. Napapansin mo, marahil sa isang pag-iling ng kaliwanagan, nakakaiba sa ilang mga kapaligiran ay ang iyong espiritu na nakakakita ng isang depekto sa integridad ng mga tao sa paligid mo, bago pa man maproseso ng iyong lohikal na isip ang nangyayari. Ang intuisyong ito na kung minsan ay sinubukan mong patahimikin upang mapanatili ang pagkakaisa, ay ang iyong pinakamalaking sistema ng depensa, isang panloob na kumpas na sinubukan sa lahat ng paraan na ilayo ka sa mga lupain kung saan ang iyong binhi ay hindi kailanman makakatagpo ng matabang lupa.
Hindi ka nabigo na makita ang panganib. Nagtagal ka lamang upang maniwala na ang isang tao ay maaaring maging napakaliit upang magsabwatan laban sa iyong pag-unlad. At ito ay eksakto sa pagtanggap na ito ng kalikasan ng tao nang walang anumang pangungutya na kasalalay ang iyong tiyak na paglaya. Ang inggit sa kanyang pinakakrudong anyo ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi tungkol sa liwanag na iyong inilalabas ng walang pagsisikap. Ang mga nagsabwatan laban sa iyo ay hindi makatiis sa salamin na iyong kinakatawan dahil ang iyong pag-iral, nakatutok at disiplinado ay naglalantad ng mga kakulangan at kawalan ng laman ng kanilang mga pagpili. Mas gusto nilang makita kang tigil, walang galaw, nalilito dahil iyon ay nagpapatunay ng kanilang sariling pagkaparalisa. Ngunit sa pag-unawa na ang pagsalungat ay sa huling pagsusuri, isang sapilitang pagkilala ng iyong potensyal, inaalis mo ang kapangyarihan na inaakala nilang mayroon sila sa iyong paglalakbay. Ang enerhiya na kanilang sinayang sa pagsubok na maghukay ng mga butas sa iyong landas ay ngayon ang enerhiya na kanilang nawawala habang ikaw, tahimik, ay nagtatayo ng iyong tulay sa ibabaw ng kalaliman na kanilang hinukay. Kung nararamdaman mo na ang pag-unawang ito ay nag-aalis ng isang makapal na ulap na bumalot sa iyong mga iniisip, kung napapansin mo na ang piraso na nawawala upang maunawaan ang nakaraang buwan ay sa wakas ay nahugis, huminto lahat ng isang saglit at huminga ng malalim. Hayaan mong ang deklarasyong ito ay markahan ng sandali kung kailan ka tumigil sa pagtatago at kinuha mo ang iyong lugar. Ang pagkilos ng pag-type ng 3 salitang ito na may tamang intensyon ay tatak sa pagkilala sa loob ng iyong sariling sistema na itutuon ang kamalayan na iyong nabawi. I-type mo at pagkatapos ay bumalik sa akin dahil mayroon pang isang hakbang sa pag-akyat na ito. Ang katotohanan ay ang iyong hardin, ang panloob na bukid na iyon kung saan namumulaklak ang iyong mga ideya at pangarap, ay nangangailangan ng mga hindi nakikitang bakod, mga hangganan na iginuhit mo hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Gumugol ka ng napakahabang panahon na pinapayagan ang mga nanghihimasok na yurakan ang iyong lupa, na nagpapakain sa maling ideya na ang kabutihan ay nangangailangan ng kawalan ng mga hangganan. Ang pagprotekta sa iyong espasyo ay hindi isang kilos ng pag-iisa, ito ay isang kilos ng pagpapanatili ng iyong frequency. Natututo ka ng pagkakaiba sa pagitan ng pagiging bukas sa mundo at pagiging mahina sa mga mandaragit. Ang bagong yugtong ito na bumubukas sa harap mo ay minamarkahan ng isang katahimikan na umaalibadbad sa mga taong nabubuhay sa kaguluhan at tsismis. Sinusubukan nilang pukawin ang isang reaksyon, hinahanap nila ang isang galaw mula sa iyo upang masipsip nila ang iyong enerhiya, ngunit ikaw ngayon ay umaandar sa ibang frequency. Sila ay parang mga hanging dumaraan na sumusubok na yumanig sa isang puno na ang mga ugat ay nakarating na sa matibay na bato. Wala nang pangangailangan para sa komprontasyon, sapagkat ang komprontasyon ay nangangailangan na bumaba ka sa antas ng umaatake sa iyo. Ikaw ay nananatiling nakatayo, nakatuon, inaani ang iyong itinanim, samantalang ang kanilang kaguluhan ay unti-unting nagiging tanging ingay sa isang tanawin na, para sa iyo, ay naging isang hindi matitinag na katahimikan. Isipin mo ngayon ang kalidad ng iyong kapayapaan. Hindi ito ang kawalan ng mga alitan, kundi ang presensya ng isang layunin na naging mas malaki kaysa sa anumang panlabas na provokasyon. Habang sila ay abala sa balangkas ng isang kwento na tanging sa kanilang isipan lamang umiiral, ikaw ay abala sa pagtatayo ng isang realidad na sa ilang sandali ay magiging hindi maitatanggi. Walang oras para lumingon sa likod, walang enerhiya para ipaghinagpis ang mga pagtatangka laban sa iyo, sapagkat ang iyong paningin ay lubusang sinakop ng direksyong pinili mong tahakin.
Ikaw ay inihahanda para sa isang bagay na nangangailangan ng malinis na isipan at isang puso na hindi nagdadala ng bigat ng mga nakaraang sama ng loob. Ang proseso ng paglilinis na iyong pinagdaanan, kahit masakit, ay siyang nagpaging kakayahan mong tiisin ang susunod na darating. Wala sa mga nangyari ang nasayang. Lahat ay isang anyo ng pagsasanay, isang pagsasaayos ng direksyon, isang pagpipino ng iyong pinakamalalim na intensyon. Ikaw ay, sa wakas, handa na para sa iyong sarili at walang sinuman, gaano man kalakas ang pagsisikap, ang makakapigil sa pag-aani ng isang natutong lumakad sa liwanag ng kanyang sariling katotohanan. Huminto sandali at huminga ng malalim. Hinahayaan ang realidad ng lahat ng nahayag dito na manahan sa iyong dibdib. Kung may isang bagay sa loob mo na ngayon lang nagkasundo, kung ang pagkilala sa iyong sariling kapangyarihan sa harap ng mga pagtatangkang harangin ka, ay sa wakas ay nakahanap ng isang pahingahan, i-type ang mga salitang "Eu estou aquí" sa espasyo sa ibaba. Hindi ito basta isang parirala, ito ay ang pagmamarka ng isang teritoryo na ngayon ay iyong inookupahan ng may lubos na kamalayan. Hayaang itala ng iyong espiritu ang sandaling ito bilang puntong pagbabago kung saan ikaw ay tumigil sa pagiging target at naging tagamasid ng iyong sariling tagumpay. Ang gawa ng pag-type ng selyong ito ay nagsasara sa yugto ng pag-aalinlangan. I-type at pagkatapos ay bumalik sa akin sapagkat ito ang daan na tumatawid sa tabing. Alam mo ba, may isang tao sa iyong malapit na bilog, isang taong dala-dala mo sa iyong alaala na may halong pag-aalala at pagmamahal na kailangang marinig ng eksakto ang iyong narinig ngayon. Ang taong iyon ay isang taong masipag magtrabaho, nagpapanatili ng isang ngiti sa kanyang mukha kahit na ang pagkapagod ay nagiging hindi na matiis. Ito ay isang taong naging pundasyon ng marami, ngunit lihim na nakadarama ng pagkawala ng pag-asa kapag ang mga pinto ay matigas na tumatangging bumukas. Ang taong iyon na ang mukha ay pumasok sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita. Ang taong iyon ay kailangang maabisuhan. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Hindi bilang isang payong basta-basta, kundi bilang isang paghahatid, isang mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng banal na pagkakataon upang malaman niya na ang kanyang siklo ng pakikibaka ay malapit ng matagpuan ang wakas nito. At ngayon, bago natin isara ang siklong ito, nais kong maunawaan mo na ang itinayo dito ngayon ay isang kasunduan ng espiritual na autoridad. Isulat ang mga salitang "Yuso" o "Escolido" sa mga komento. Gawin ito ng dahan-dahan, damahin ang bawat letra, para bang pumipirma ka ng kontrata ng isang bagong buhay. Hindi ito isang kahilingan, ito ay isang kumpirmasyon ng iyong angkan at ng layuning iyong dala. Kung may isang bagay sa mensaheng ito na umalingaw-ngaw bilang isang echo ng mga katotohanang lagi mong alam, ngunit hindi mo kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng malakas, hayaang ang iyong pag-like ay maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang isang kilos para sa iba, kundi bilang isang tahimik na selyo sa pagitan mo at ng katotohanang nahayag. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay may misyon, ikaw ay isinugo. Ikaw ang liwanag na hindi kailangang ipaliwanag ang sarili nitong pag-iral upang liwanagan ang kapaligiran. Ikaw ang buhay na patunay na kahit sinusubukan ng mundo na maglagay ng mga hadlang sa iyong daan, ang kapalarang itinakda para sa iyo ay hindi mababago. Sumulong ka ngayon na may katiyakan na ang proteksyong pumapalibot sa iyo ay hindi gawa ng mga kamay ng tao, kundi ng isang orden na lumalampas sa anumang pagsasabwatan sa lupa. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, daan-daang tao ang tumatanggap ng eksaktong parehong pagkilala sa sandaling ito. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito.
Ikaw ay bahagi ng isang tahimik na paggising, isang lehiyon na hindi nangangailangan ng ingay upang baguhin ang realidad sa paligid nito. At ito mismo sa pagiging maingat na iyon na mamalagi ang iyong hindi matitinag na lakas.